Caroline, pwede ba tayo magkita? Pato? Kilala mo siya, Caroline? She wanted to talk to me about my past. Nay, anong kinalaman ni Wilson Chu sa... Pinatawag ni Wilson ang lahat ng anak niya kabilang si Cindy. Kinumusta naman ni Carlos si Irene na nagawa pa niyang magbiro na nagluluksa siya dahil namatay ang mga daliri niya dahil nakabandage ang mga ito na sinita siya ng papa nila na masamang magbiro ng tungkol sa patay-patay na giniit ni Irene na joke lang niya sabay pinakita ang mga kamay niya na parang patay ang mga daliri niya. Sa pagtayo ni Wilson ay giniit niyang masaya siya dahil kumpleto ang mga anak niya pagkatapos ng mga nangyari sa kanila na hindi niya kakayanin na may mawala sa kanila na madami silang dapat ipagpasalamat kagaya ni Irene na sa wakas ay nakauwi na siya mula sa hospital at ligtas siya na maging si Caroline sa pagiging matapang niya at sa wakas ay bumalik na siya sa bahay nila. Habang pinagmasdan naman ni Bingo ang crime board na ginawa nila ni Caroline kung saan sinali nila noon si Wilson na sospek sa pagkidnap sa dalaga. Naalala niya ang sinabi ni Mang Balong na iniwan siya ni Annie na hindi man lang niya tinanong kung bakit ginawa yun ng nanay niya na nagtrabaho si Annie sa mga tiyo na may kinalaman sila Wilson sa pag-alis ng kanyang ina. Habang kinausap naman ni Caroline si Wilson upang sabihin may babayaran siyang 250,000 kay Bingo na 200,000 para sa pinantubos niya sa kanya sa mga kidnappers at yung 50,000 ay para sa pag-stay niya sa bahay nila kabilang na ang mga pagkain at gamit niya na may usapan silang babayaran niya lahat kaya napagtanto ng papa niya na hinard niya ang binata na tulungan siya habang wala pa siya sa bahay nila. Sabay sinabi pa ni Caroline na babayaran niya pati interes dahil sa dinulot niyang gulo sa buhay ni Bingo. Habang nagdi-deliver naman si Bingo ay pinuntahan siya ni Snoop na biglang natakot nang sabihin ni Bingo na hindi pa nahuhuli ng pulis si Mang Balong na baka idamay nila pati pamilya nila na buti si Caroline ay may mga security guards sila na kailangan din sana nila magpadala ng magbabantay sa kanila. Kinumusta pa ni Snoop kung kumusta na si Caroline at kung nagparamdam na siya kay Bingo na agad namang sinabi ng binata na hindi naman multo ang dalaga na kailangan niyang magparamdam sabay sinabing bakit sa kanya nila tinatanong kung kumusta na si Caroline na agad namang sinabi ni Snoop na alangang hanapin nila kay Cap kaya agad namang sinabi ni Bingo na hindi pa nagtitext at hindi pa tumatawag ang dalaga na ito naman ang hinihintay niya. Pinatawag naman ni Wilson si Gina at tinanong niya kung sigurado nang hindi na makakalabas sila Felix sa kulungan na pinasigurado naman ito ni Gina. Tinanong ni Wilson ang tungkol kay Mang Balong na agad sinabi ni Gina na Abalos ang totoong pangalan ng matanda na siya ang mastermind na agad namang sinabi ni Wilson na familiar sa kanya ang pangalan na yon pero ang mahalaga ay managot sila sa batas na nangako naman si Gina na gagawin niya ang lahat para panagutin ang mga kidnappers sabay sinabi pa ni Wilson na dodoblihin nila ang pabuya para mahanap agad si Mang Balong. Nagpasalamat si Wilson kay Gina sa mga ginagawa niya para sa mga anak niya pero giniit at niliwanag ni Gina na ginagawa niya ang lahat ng yun hindi dahil sa mga anak niya kundi mismo dahil kay Wilson. Habang umalis naman si Caroline na hindi niya hinintay ang yaya niya pero pinasamahan siya ng papa niya ng mga security guards kaya tinawagan siya ng yaya ikay niya kung bakit hindi siya naghintay. Pupuntahan ni Caroline si Bingo na muntik na siyang maaksidente dahil hindi niya napansin ang warning light na maging ang sasakyan ng mga guards niya ay huminto ng bigla. Habang nang umalis naman si Snoop ay dinala ni Bingo ang mga items niya para maipadala sa mga customers nila na nagawa pang tanungin ng mga tao doon ang tungkol sa nabalitaang nangyari sa birthday ni Cap. Nang babalikan niya ang iba niyang items sa kariton niya ay biglang may sumulpot na sasakyan na dahilan na natumba ito at tumilapon ang mga hawak niya na halos mabangga ang binata at napagtanto niyang
Yung plate number ng kotseng nasa harap niya ay yun din ang sasakyan na dahilan na naudlot ang presentation niya sa GLC dahil nabangga siya ng bus. Laking gulat niya nang si Caroline ang lumabas na ang dalaga pala ang sinasabi niyang reckless driver. Nagulat si Caroline sa aura ni Bingo na parang gulat na gulat siya nang makita niya ang dalaga at sinabi pa niyang nagka-amnesia ba ang binata dahil sa aura niya nang makita niya ito, pero pinaliwanag ni Bingo na siya ang dahilan na nabunggo siya ng bus. Agad sinabi ni Caroline na babayaran na lang niya yung na-miss niyang opportunity sa GLC na nagtampo si Bingo dahil ang dating sa kanya ay hindi mahalaga kay Caroline ang oportunidad niyang yun. Mag-uumpisa na ang pagalingan at pagpapasiklaban nila Caroline, Irene, Carlo, Bettina at Charleston sa kanilang kumpanya na kailangan nilang patunayan kung sinong karapat-dapat sa kanila na maging chairman ng GLC. Habang nang nag-text naman si Aling Pat kay Caroline ay binasa ni Charleston na saktong kumakain sila kaya sinabi ni Caroline na yun yung taong nagsasabing meron siyang kailangang malaman tungkol sa nakaraan niya at tungkol sa pagkamatay ng mama niya na kinagulat ni Wilson kung paano niya nakilala si Aling Pato. Nagtrabaho si Aling Pato sa mansyon na may malalim na dahilan kung bakit siya umalis. Mas lalo namang natakot si Cindy dahil pinakatago-tago nilang lihim ni Gina ang tungkol sa pagkamatay ni Divine. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.